Hello mga kasugbong, musta you? Uy, thanks God. Sana sugadida kayo dapit. Dadihamon na syudad na Borongan, ilabi na partikular hita yung dan hita yung stasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan. Di kami barangay alang-alang, rapit la ara nila hit giutan hit barangay Tabuk. Maupay itam panahon. May da talagudsing arum pero diriya nagdididal mutuk. Nawari pa katutuno di Sister Sun. Nati kakilop na it katutuno di Mr. Sun. Subot sinyo na adi 18 minutos na nakalabay alas 4. Anatan dida mga kapatid, mga kasugbong, ilabi na ang mga umhanan, ang mga uma at tundamaan, ginuhuna-huna nga pagtatamno na natin dida mga kasugbong, ang mga parag-uma. Tapos may dahira mga hayupan. So, bisi-bisihan kamo niya na nagpipitik kamo init pag malakahuman ni tayo mga trabahoon. Yan na nga adlawhan Huwebes, Enero 29. Anatin naman mga kusugbong, didahita mga buhatan ni Mano Gobyerno. Nagmamalaka ginihinang pusda manira adtun ira mga trabahoon yan na naman nga adlawhan. Baby, sila bidadton may mga deadline. Hindi naman ka mo pa kasubrin pakaka-stress. Anatan di na pagtaga mental health. Balitaw. Tapos sa natin liwat mga kasugbong, di data mga business establishment, musta you, ilabi na ang nakapag-renew na ton ira business permit, yan na nga tuig 2026, nakaboundary na ba kam? Ang iyo kuhida, yan ang adlawhan Huwebes, o nakalapos-lapos na hintala. Dili nala break even. Man na natin mga kasugbong, darang agap daman na pinasok ka trabaho. Siyempre, kung alas 6 pala, alas 7, napasok ka trabaho, tapos waray nun break. Asugad din ng atak na alas 4, naghinay-hinay na daman, hinpaglibada balitaw. Nag-idig na pag uli nga dita ira mga nayag nga ingat-ingat naman mga kapatid dita at iyo pagbiyabiyahe. Ano sobrang pag-iinikag. Balitaw magin ano man itong iyoging kakabisihan niya na kung na-diskanso ka mo. Upadayon pa break time. Sige, kami nga Kuya Yufe, matis upuin, nag-iimbitar kami ha iyo nga iyo kam updan hiton aten paglayag kalarakan nakasugbong kahanginan. Tapos may mga smartphone dyan. Ilabi na mga tayaw nga mga lugar. Aton-aton dida mga kapatid. Bisan medyo forgets na hintalali. Paano naman nila gumamit ang smartphone? So hitada nga kasukan. Download la adun apps nga PBS receiver. Mababatian na kamhit niyo. I-click la niyo dito pipilian syempre niyo kaya adto itanan mga Radyo Pilipinas, Radyo Publikong Station. Syempre anyo din DYS Radyo Pilipinas sa Borongan. Tapos kung dari kam super ka okupado, pwede naman kang mag-watch itong live streaming. Kung may paniyo avigon o kinabag-o na daman nga mga receiver, sige. Basta na importante na Myrna kita yung nagkaka-reunion nakalarakan. Speaking of Mother Myrna nga naidba pa natin nga mga pinalangga nga mga seniors natin na-receive naman dito natin messenger o mga PM dyan, private message. Kasi na damay tiyanay kinabag-o nga pagsisend din mga mensahe. Di rin ako natin telegrama. Di rin na nagbabaktas nga telegrama nga mensahe. Anay makik-update kita ito natin mga my friend, the CSWD and CTO. Pero gyupihin
kubitan niyo tayo senior citizen barangay senior citizen president dahil tayo barangay kayo manta hirain it hibabaro talaga hitayo schedule kung saan una ka mag-PP out bastit at paghibaro pa dayon po inhiya para ton mga senior si han syudad han borongan nga diri apod han social pension for indigent program han national government. Ganyan na ito natin pagkahiriyon yun. Yan ang adlawhan na Huwebes. May natin i-share ng mga good news. Uy, kumusta liwat? Ito natin mga kasabong mapasok-pasok pa in nga balita. At nakalap din ang official FB page, Shiton City Health Office. Pinagkamay na ngayon na panduhol ni national government. Nga naman hagtuan mga pamilya, sobrahin mil nga mga pamilya nga beneficiary hit walang gutom program. Chibabamin, mga kirikisiti mo adton ngiram kinarawat. Siyempre ha, diri po junk foods nga mga nutritious nga mga pagkain. Ang mag-update liwat kita han aton tinimpaugan ang naglabay nga mga adlaw nga ni padayon pa niya gintratratar ginmamalakahuman hiton konseho usang gunian panglungsod ang syudad ang Borongan pagtratar hangtong 2026 annual budget hiton syudad. Medyo agaplayan na nga nag-resist kasi isa hangtong mga membrohan konsehon may dadaman importante nga pagtatagden ha barangay. So to be continued siguro buwas, Friday, pero kay regular session, naka-schedule and regular session tomorrow. So gadman iton Monday, nabati kita ito natin mga SPM nga bidahiton afternoon iraig papadayon aton budget deliberation. Sige, sugod na lang may tira kaman ka aris gaduhan pero take note ini nga nasabi nga budget nga iragin tratar igin submit po yan ng City Budget Office dapahan naglabay nga Oktubre 16 baga nagasagi pula adan tun aton konseho nga lakip iton hiton atin nag-share oro unina tapos kung iyo talaga mahibaro ka mo hin word for word ka dyan balita in toto kung tipo anano gintratratar hiton konseho ini nga nasabi nga budget naka-live po hiya dida hiton official FB page hiton sanggunian panglungsod hiton syudad hana Borongan oro ni natin i-share adton tratar kakilip nganhan niya na nga adlaw. Kakilip gyan na tratar adton sahan mga special funds iton LGU so gaditon DRRM funds adton gender and development funds yun himuan ta pala hin balita news update toray pa natin katalakay ano din naman kasugbong hakanginan. And kanina naghihinang pos kunta at adton mga SPM adton mga magbaralaod dan syudad dan pagtratar adton mga proyekto o mga proyekto nga gagastuhan adton development fund kanin hiya 20% iton budget kay may daman sobrahin 1.6 billion pesos nga budget proposed budget iton LGU Borongan para niya nga tuig 2026 so ang damay bala matik-matikan yu dida aton may mga calculator 20% per itiya so sobrano and 300 million pesos may da na nag-20 nga mga nagpakalista nga mga budget adto nahimayhan konseho may da pa duha kunta nga pagtratrataron garing lakay na saan mga SPM may da importante liwat nga pagtratrataron ha barangay so igen reses anay adto na sabi nga sesyon ang nagpo-preside po ini nga ongoing budget deliberation nga ni didadaman iton mga regular nga sesyon iton sanggunian panglungsod the acting as city vice mayor hiyo ate and Kuya Zen Dasa 27 minutos na nakalabay alas 4 intro pa man lahat kahilaba na kunit ating yung pagtinurab
Ano yung mga natin, my friend, nga nagbe-birthday na. Aton nakasubong, nga konektado. Lokal nga pamunuan ng syudad ng Borangan, partikular na, di na naman ha, City Agriculture Office. Ate Mila Ribato. May naman nagbe-birthday, di naman na SK Federasyon. Sir Jamie. Para lugod kita pakatimpaog. Na-late naman nga at pagkahiring. Nasyagad nga na imuy lahi Jemuel. Balitaw ang fatherland ni Kuya Jemuel Duna, himano Jamie yan atong birthday. Sugad man hi Manamila Ribato. Manamila, pwede kang tamimpaog kampisaw. Balitaw, malipayin po nga pagsalin oro. Gadto niyo kumplianyo. Ngan sugad man ato natin mga kapatid. Labi na ato nakatutok yan na hiton ira radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan nga nagsiselebrar aton ira kaadlawan yan ang adlawhan. Huwebes, Enero 29. Malipayin po nga pagsalin oro. Ito niyo kumplianyo. And blessing po more. Yes, umaapaw, siksik-liglig, it blessing ni their God. Ilabi na yun bukas palad kita, hit pangkarawat. Warahit niya amin ay puray. Imo kadlawan, ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kapubuason. Yan ang adlaw imo kadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kapubuason. Bisan kung kabusan ang kahimtang, amon laging hahatang, kuki ay gabutan. Anakon kasing-kasing, punuhin pagkuman, ang tinud nga gugma, waray katapusan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, 32 minutos na nakalabay alas 4. Katitima pala ka mag-break time. Nabusog ka min mga impormasyon, kalingawan. Nagkakayaw nga mga info, pinadisan pa ton mga kirikisiti mo samtang kamnan mamati. Ay, dako no ate, ititi mo. Kay tinuyuan la, di nangangaresgar.
Oy, balita, speaking of pagtaga Chibabam, may natin din thanks much ano nga na post ato natin mga kasagbong na Borongan City Health Office, particular na nga dahadto nutrition division o section ng City Health Office. Ay laron po hit pag mayuyo ni Doktora Patricia Bernadette Operario. O siya dra apita to pagdidahan nutrition na section dahil ate mampakla ato na bagets nga City Nutrition Action Officer. O din na aton na syudad na Borongan ay mama pa na talaga kita. Ito ang pagtagawalang gutom program. Yes, kay makasi-kasiin ni Ma'am Disulok. Isa niya ito natutok. Hini nga programa implementasyon, hini nga national program ni Mano Gobyerno, ay laram itong DSWD, Department of Social Welfare and Development. Uy, ito na yung kinikita. Mga itiya Kuya Yufem, mga pinutos-putos maitiya. May dito mantika. May dito tinapay. Ano pa yan to? Parang bihon. Tapos yan to in mga yadahin crate nga plastic. Ano pa yan? Ito, may padidi. Basta kay mga kirikisiti mo, may kamatis, may mansanas, may prutas. So, tinuyuan nala. Sana may mga kunmain nga mga prutas and mga diriya da tuterakit at mga kalilbungan. Ulit naman at mga kalilbungan diri sa to. Naman na panahon. Naman na Kuya Yufim, diba at mga libong, may matbayabas, may avocado, sa to diri maat dolyares nasabi nga mga prutas. Itaadi mga kunmain nga mga prutas and mga medyo mga kasosyal-sosyal main nga mga prutas, mga imported. Sana mga dinhiyong kuntahaat nga mga prutas. Tapos bagin pa man prutas, naghatag nutrisyon nga di naman hito natin para magpabilin ng himsog ito natin panlawa sa adi. Adton walang gutom program, nagkamay dahil ni hadton implementasyon din atin. Unang food redemption, pinakasyakan nga pag duhol ni Mano Gobyerno hin mga kirisitimo nga naman hini nga mga benepisyaryo. Di na siya dadan Borongan. Base ning impormasyon nga ato nakalap pinagi haton official FB page san Borongan CHO Nutrition Section. May kita 1,315 nga mga benepisyaryo nga pinakabag-o hini kay sobrang malatan hadihin 500, may 772 nga mga bag-o nga nahidugang nasabi nga programa supod inihiraya na nakakarawat hini nga pagibsong ni DSWD hin mga pagkaon ilarum hini nga walang gutom program. Kung nabati kamo di talang yaw nga may magit na tawag nga food stamp, nga dahit nga ginababaluran nga mga pamilya. So para parehas inhiya. Bagan asyait an ging copy paste. O malinampuson daw good nga gindumaran siya nga food redemption activity hadton walang gutom program yan nga tuig 2026 yes po kasi bag-ugod nga entrada hiton tuig. So eto in di gada mait nakakantap hita Enero 1 a 2 mga alidigat sa siya medyo paghagosin 2 kasimana 3 kasimana inaakarang kada na ito na pagpapatuman hadton mga programa. Ilabi na pa naman kay medyo makuti iton pagtaga procurement. So dida ini hanton gina dumara han Oktubre 20, Oktubre ka dyan, Enero 26 so han yana nga Lunes nga da ka kulop. So pira kadlaw. Tulo ka adlaw, didigin na dumara multi-purpose gym, Barangay Campisaw, syudad han Borongan, nagaat Banglain Hitliga Building. Siyain kabugusan, kinarawat in
1,315 nga mga benepisyaryo han walang gutom program din hinaman na syudad na Borongan. Ini nga WGP sa ini nga programa iton DSWD kundiin tuyo nga mabaton adton pagkagutom. Uy, walang gutom. Kapag in English pa, involuntary hunger. Dari natin tinutuyo-tuyo nga kagutom pero daramang good itong mga circumstansya ginatubang sinusurok-surok kita darahan gutom. So asyan katuyuan nanhin para masolusyonan it mabaton ngan mapakisag iton food security adun mga pamilya nga nagkikinahanglan na nasabi nga bulig ni Mano Gobyerno. Pinagi daw good hini nga mga programa aton mga kwalipikado nga benepisyaryo ininahiraan aton din na syudad ng Borongan 1,315. Ay diri hira mga apin na hanuhan for pays bago la indaman kwan la damen hira do dida damay ko haahan listahanan sa ring pahini disulok. So 1,315 inihira nga mga benepisyaryo din aton mga kwalipikado nga benepisyaryo hini nga WGP and kinarawat hanton ira ikinabulan nga food credits nga ira ini magagamit hit pagkuha hanton nga ipakita na ni Kuya Euphem nga mga pagkaon masustansya safe nga mga pagkaon tikang naman hindi DSWD accredited partner store. Sana may naiintindihan naman na ano aton syudadan Borongan. Doon last naman na pagkaistorya ang himam na disulok ito WGP maging hamis at tunira ang mga kapapilan para naman may kasi pahirap pag hinahina may dinhi ma-qualify natin nga negosyante business partner accredited partner stores. Halahin nga kabug-usan, basta atong gimpakita ni Kuya Euphem, kada pamilya hadto makarawat hinbalor 3,000 nga food credits. And 1,500 daw good, base ni nga balita o 50% hini nga food credits nga 3,000 pesos in para hadton mga pagkaon nga riko hadton carbohydrates syempre po para may naton enerhiya kaya bisan kun daman na sige kalangan ta ita rice tinapay kailangan tayo tiya para kita makagius makagalaw-galaw adi naman 30% hit 3,000 tutulong nga tag 300 so 900 okay 310%. 900 pesos naman in para hadton mga produkto nga rikuhin protina so ang mga igsarura na inhiya. Ngan 20% o 600 in para na hadton mga utanon, prutas, asin okay kung mga pagsirait dida diit marasa inura asin. Kung mga tinapay naman, di na may marasa, hinwaray asukar. Anak ko Euphem, mato natin na eskwela kita ang pinaka-main ingredients at pagkakaraan in sugar. Kung sara naman, ba di marasa inwaray asin. Paligasa ko no mga binunyagan kit. Balita wa siya itiya ang breakdown hini mga pagbahin-bahin hini nga 3,000 nga food credits 1,500 para hadton mga pagkaon nga rikuhin carbohydrates tapos 30% naman para hadton rikuhin protina mga igsirura na inhiya and then 20% of kantidad hin 600 pesos in para na hadton mga prutas, utanon, pero kung maabilidad kita, madiskarte sa buhay, tapos diri kita hubsak, pwede ka tayo magtanom, ilabi na nga natin ko pa inay panahon, bisa ta waray hiluag nga lugar, unsugan din niya suhutan, ita mga cellophane, irabi nabot nga nintuna, tinatamnan, hinlunlunla nga utanon. Panugang-dugang hit nga hatag pinagi hit walang gutom program. Nganin iba pa nga mga condiments nga surok naman hadton fiber. Babaliskad ko nun at if nga hit V.
Eto, nagkasurugbong adin aton mga kapatid, aton mga BNS. Hindi na talaga yan nausit itcha auhaw. Barangay Nutrition Scholars, pakipagsampayan, koordinasyon with CSWDO, City Social Welfare and Development Office, syempre aton City Health Office, aton Nutrition Section. Ngayon hira, inagabobробlig para hiton hapsay ng implementasyon ngan hapaghihaliwat hadton mga benepisyaryo na sabi nga programa ni national government. Ay nala kita 17 minutos antes an alas 4 5. Naindan kita yan na Kuya Yufen. Sige. Ay, kumusta? Ito natin di na mga kasugbo nga mga parag-uma. Kumusta na kami tayo pinalangga? Nga mga yupan. Ay, pinanahalin na ini yung ito na may tayo mga labugan. Ano mga kapatid? Maduruto. Yes, nga di naman kita hadton aton mga magduruto nga mga kasugbo nga bubroblig paghimay didihamon iton amon proposed 2026 budget hita LGU Borongan. Thanks much nga dadton aton mga kasugbong di naman City Disaster Risk Reduction and Management Office kay han kakilip upod hadton ginatratar han konseho hini nga ongoing budget deliberation adton mga special funds, diba? Una adton gender and development, tapos sinundan naman adton kanan DRRM funds, disaster risk reduction and management nga pundo, and naging kabakyang kasugbong han City Disaster Risk Reduction and Management Office and buhatan nira Engineer Jaime Voces adton City Engineering Office sa pagsayod nga da naman hadton konseho, hadton mga proyekto nga gagastuhan, hadton upupunduhan tikang naman han DRRM nga pundo. So gaditon gender and development nga pundo, mabarangay mait, ma-province, ma-munisipyo, ma-syudad, diri talaga iti maubos hin 5% hit kabugusan nga budget hiton lokal nga pamunuan. So andi dia syudad hana Borongan may dahini kay may daman 1.6 sobrahin talali bilyones de pesos nga proposed budget. So 5% hini and DRRM fund. So at the end the tune of 80 million pesos. So, may ngalukad hakaumhan karga niyan. yes, so iton ato na mga kasugbong dida may good news naman anon yan na. Ilan naman ito nato niyan na mga kapatid dida mga umalakip naman naton ginapunduhan dida naman naton development fund in mga programa ngadto naman ha mga ilabi na adton na paghamis adton iyo mga kakalsadahan nga medyo adto nara pa ka pagkakasisimin tado, and thanks much didadton presentasyon liwat ang City Engineering Office may nato ngayon mga kasugbong nga nagdunar talaga hadton ira tuna para makalsadahan ngadto naman hadton ira dapit. So wala hirap pagka problema hadton road right of way. Adila ni kitahan pagtaga DRRM funds. Na kasi kita natin background kasi. Pagtaga Carabao. Sige nga di kita pagtaga pananamdamay ng ating background music. Ade, adton
nagkasubong ang City Disaster Risk Reduction and Management Office with City Engineering Office sa pagasayod nga dahanton konseho ang gagastuhan nasabi nga pundo partikular na ang may kalabutan infrastructure. Adi may da again alutaga nga pundo construction and rehabilitation, declogging hiton drainage, di naman Habaybay Boulevard, particular na di ha Barangay B, ngadto hit may amon Sabang South. Anton kantidad hininiya in 8 milyones de pesos. 8 milyones de pesos adto na kantidad hini ginsayod ini ginsiha ini ginsiha gin aruan hin ekspekasyon adton konseho adton natin mga kasagbong han City Engineering Office sugad man adton City Disaster Risk Reduction and Management Office may kasumpahin nga proyekto construction or rehabilitation, construction and rehabilitation and declogging of drainage canal at Baybay Boulevard. Adton lokasyon hini habdidi Barangay B tapos ngadto hit may amon dapit Sabang South. Ang kantidad in 8 milyones de pesos. Ala construction hin basan mga taga City Engineering Office dito hadton iram presentasyon in construction hin maabot 325 meters, linear meters. Tapos hin kanini hin kalsada pag ito. Tapos reinforced concrete kanal na hiya nga buhos na hiya pero hindi and rehabilitasyon ito pati pang kalsada kanal rehabilitar ngan paglilinisan na daman igdidiklag so tika nga Barangay B ngadto naman Sabang South in the tune of 8 milyones de pesos. Kalakip inihiya hanabalorhin 35 sobra nga infra project ilarum han DRRM fund laki pa din adton eto construction in drainage di naman circumferential road Barangay Campisaw tipakadto Sitio Baras leading to Sitio Baras Creek Phase 2 Barangay Balud kantidad na maini in 10 milyones de pesos and rehabilitation daman in flood control system Phase 2 di naman Barangay Kabong may dida pag may parte ni naman nga flood control system aton ay hibang asya niya aton igre-rehabilitar kantidad naman hin 5 milyones aton igin alokar and construction daman and rehabilitation hin kanal di naman may Baybay 4 Barangay Sungko adiyan nag-explica rin hiyo ati Jessica Ma'am Jessica ato natin na mga bagets ato natin mga engineer di naman na City Engineering Office adi construction and rehabilitation in drainage canal di dahiton may Baybay 4 Barangay Sungko kantidad naman inihin 6 milyones de pesos kapartihan pag adianton description ini nga proyekto rehabilitasyon in por lo menos 323.5 linear meters in drainage kanal. Tapos eto laki pa din adton eto rehabilitation daman in drainage canal barangay didinid kanda kaparikonosi ito rehabilitation in drainage canal barangay in the tune of 2 million pesos pira ka linear meter ang pagre-rehabilitar ron
129.7 linear kahilabaon hin kanal, tapos inihiya na diri na inihiyan di hollow blocks nga pagtrabaho kundi an buhos na daw good ini nga mas mariun nga pag construct hin drainage canal. And didiliwat ha Eugenio Abunda Senior Elementary School magko-construct naman dito construction in drainage canal na nasabi nga eskwelahan di diyan barangay Campisaw and the tune of 3.5 million pesos. Ngan construction naman in drainage canal at circumferential road corner hiton San Pedro Street Phase 2 ha barangay Balod 3 million pesos adton igin alukar. So ang nasabi nga mga pundo ada ini kukuha hiton DRRM fund. Nga labot lay damahit nga mga pagtaga construction may liwat mga proyekto nga pag dudumaraon itong lokal nga pamunuan ilarom han City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito, didadton capital outlay procurement and installation hin mga public address system. Didi naman ini downtown area nga mga barangay. Tika nga barangay A, B, C, D1, D2, ngadto ha barangay G. Kandakap na rin. And tanan nga mga downtown na barangay. Napasiuna nga impormasyon, ihirani daw gadini adto na pag installer di dahiton mga CCTV hiton barangay. Pasiuna ini nga pitan hiton plano, sabi dito natin mga kasagbungan DRRM, hiton plano hiton LGU nga magkamay dahin pinaka-base o control. Dida naman hita nga tanan nga mga CCTV hiton mga kabaranggayan hiton syudad. So pasiuna lain hiya dumay da dito suggestion anton council why public address system o di kay kon ito pa adton trumpo. Sige, basta in the tune of 600,000 pesos. So in here, nakaka-connect in din naman hiton operation center. Hiton CDRRMO. And then, ito, procurement and installation. So diri lahihangan tanan, mga pagtaga-infra, procurement and installation, in hazard maps. And the tune of 760,000 pesos. And pagkaupay naman itong evacuation facility, di naman Sidram Building, di ba? May mga raot-daot, daadton mga tarhog ni Shoreline, sobrang bubunag, o di kaya daadton tarhog kita dulok, storm surge, usually andin hinaman ha downtown nga mga barangay labi na Itnabalan right Pacific Ocean nga diithira na gaayop ha Sidrim Building. So dito hita 4th floor pagpapakaupayon ithiya nga maging talaga hiya maging standard nga evacuation facility. So magkakamayda dito kumbaga hiya nga pasilidad nga evac dapat friendly, PWD, senior citizen friendly nga evac center. So pag tutukuran hiya, hita breastfeeding room, tapos may temporary learning spaces para hiton mga patata. Pwede na mera dito may pag-urugyasan. And may naman couples room, char. And the tune of 2 million pesos. May nala kita 4 minutos, antes alas 5, tapos kataliwan liwat hadto, binuligay daman, adton, City Engineering Office with Veterinary Office, nga nadton,
City Solid Waste Management Office adton na pagsayod nga dahanton mga magbaralaod ang syudad adton na proyekto nga pagbubuhaton iton City Engineering Office para hiton City Veterinary Office nga magkamayda dito rahin maupay nga surok hin tubig dito naman maging bastante dito panubig dito naman slaughterhouse sa barangay Pipilitan. And laki pa adton pasilidad naman nga pagtutukuron ng lokal nga pamunuan ng syudad ipinaagi hiton City Solid Waste Management Office ang pagtukod ng syudad na Borongan hin 40 square meter Asardos Waste Facility kaya required din adto ang lokal nga pamunuan adto ni MB nga magkamaydan sugad nga pasilidad nga sabi adto ni Engineer Joseph Lagdaan nga magati niya ton sumpayan koordinasyon ang LG Borongan ipinagyan irabuhatan ang EMB Environmental Management Bureau pagmalakatukod na nasabi nga pasilidad. And then ang magkakantidad din ang proposed nga kantidad in 3 million pesos. Ngan klaro liwatad to natin acting City Tourism Officer ni Ate Maris adton Bright Borongan Program para diri na kita magdidilmutek hin holiday season o Pasko. Okay, ton pag-ano dito di ba at mga ginpipinan sabong way nga kinanglan pa kita magpaliting kadunggangan nga mga sabong ay kay di ba di kam nakitan mga sabong didihan ang Pasko di dia plaza hati lang nga may dahan ton mga lantern ambot kong ginggugudsuan dahil damanan we're on tier kaya sige may nihiragin or otro naging gagamit in pinanihibang ang iba. Ang iba naman talaga hinggagadsyan. As in, ibinubursa. Alam yan, so gadi diyan, Baybay Boulevard. May dito in town din iskaw nga. Palight, pa-bright, hito ang holiday season. So, laki padtuhan igen na sayod niyo. Ate Maris, nga nasugad man adton ira liwat ging kikinhanglan nga pundo it pagpakaupay ta ira dila pagpakaupay nga kinanglan i-rehab iton ira buhatan itara building para diri na magtutunggos magtuturo nga dira maghumay hin nagbububunok ilabinhan naglabay nga mga adlaw. Sige laki pladtuhan gin tutukan nagpapadayon nga budget deliberation ang syudad han Borongan hini naman nga sobra 1.6 billion pesos nga budget nga hiton LGU nga masnud pa nga pagtratarataron adto na kadugangan pa nga mga proyekto ilaremhan ko ito development fund nga 20% haton kabugusan nga budget waray pa kahuman kanina may da pa duha ba o tulo pa nga mga project ang kinahanglan pa sayod haton City Engineering Office nga di naman konseho may da na 20 nga mga project nga ira na eksplikar nagahad to ang konseho sa siya pa iton pagtratrataran laki pa ang budget ng mayor's office tapos sa pang special ito ang fund para naman hadton peace and order and public safety nga pundo laki pa adton kanan pundohan sanggunian panglungsod apud pa inihiton mga trataran iton konseho hamasunod nga mga adlaw. Tapos kung talaga karigniyo mga klaruhan, kung ti paunan o gindi-deliberate, iton sanggunian panglungsod, ang nasabi nga budget, kawing la kamo, iton nakalive po itiya, di da naman iton
FB page, official FB page, hiton Sangguniang Panglungsod, ang Syudadhan Borongan. Again, thanks much. Nada natin mga kasubong di City Engineering Office, kanda Engineer Bureau, syempre nga kan Sir Lucet, nga di naman City Disaster Risk Reduction and Management Office, at mga pa-info kay kung diri naman kita ni rasisiranhin mga impormasyon, darahan kadamo na nga mga impormasyon, mga datos, mga numero dito nga igyan per percent, tidak nasabi nga budget deliberation para may panaton kadugangan pang igyan na karig ipanginsayon. Thanks much sa to na pag-share and info para sureness nga siya mangguditon aton mahi-share nga mga datos. Ako rin na yun malikit. Sige, tutok lang ka ma. Dini naman hitayo stasyon. Basta sa ring paton mga magbaralawdan syudad dati mga by next week. And posible na nira, mahamis nasabi nga budget nga niyan aton na paggawas kanina. Uy, sobrang na kita. 3 minutos na. Sige, pakiantabay na lahing kadugangan pang impormasyon. May kalabutan niton nga pagtratar ito natin mga resgaduhan ng mga balaro dan syudad hiton 2026 annual budget, proposed annual budget and LGU Borongan. So temporaryo kita nga mananamilit. Thanks much. Ado nag-join nato na live streaming. May nabalag naman kami Kuya UFM. Pero sure na sada yung Mother Myrna. Adi Kuya Rudy Amasa. Thanks much mga kapatid. Pakiantabi itong masunod nga taramdan, ballroom ng Bayanan More. Siyempre atin makakausay Ate Daisy Lalu sa Bilizar. Ngan para ka mag-sarayaw it pinakahiluag dance floor ay Universe. Pero antes iton, magbabalita anay kita ang news update. And ang aran po iton amon SM, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tech Youths, kan Kuya Bubay, syempre ang atang didi ka partner nga Forever Junior, Kuya Euphem Buna Jr. Magbabalita anay kita ang news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton balita han news update may kalabutan ini aton pagtratar han konsensyudad han Borongan aton nasan mga special funds aton Gender and Development Fund nga nagkakantidad hin sobra 94 milyones de pesos. Adi aton detalye han naton balita. Sa kantidad ng Gender and Development o GAD Fund, gintrataran Sangguniang Panglungsod ha pagpapadayon ng budget deliberation ng Konseho, haniging proponer nga sobra 1.6 bilyones de pesos nga 2026 annual budget ng lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa ang Martes, Enero 27, aging buhat SP Sessional ang syudad. Ang nasabi nga GAD Fund dinigin sayo do Konseho, nira City Budget Officer Attorney Maria Joyce Claire Caspi Ovico, kaupo di Raset Health Officer Dr. Bernadette Apita, City Population Development Officer Mark Lucio Cortado Jr., Miss Elda Rodeles, ug Miss Pearl Rosary de Lima, City Social Welfare and Development Office, ug Office for Senior Citizens Affairs, Uskahed Virginia Buna. Hining nga GAD Fund ginalutagaan hinpundo in mga programa, proyekto ug mga aktibidad nga may kalabutan hit Women Welfare Program, Youth Welfare Program, Persons with Disability o PWD's Welfare Program ug Senior Citizens Welfare Program. Lakip na din hanggang kikinhanglan nga pundo para direkta ayuda program, kantidad 31.2 milyones de pesos, monthly monetary allowance si PWD's kantidad 4.5 milyones de pesos ug kantidad 54 milyones de pesos para monthly monetary allowance si senior citizens nga mga burunganon nga diri upod ang social pension for indigent senior citizens program han gobyerno nasyonal. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of